What's up po mga kabakyard? Welcome back po kayo dito sa ating YouTube channel. At for today's vlog mga kabakyard, pasisilip ko na po sa inyo ngayon yung mga gagamitin po natin na mga materyales, mga broodstag po sa nalalapit na early bird breeding po natin mga kabakyard. So ipapriming na po natin itong mga kabakyard, pati yung mga brood hens, yung mga brood pullet po natin mga kabakyard. Pakikita ko po sa inyo yung mga gagamitin natin. Parang mga 5 to 6 lang po yung gagamitin po natin. So, ano pang hinihintay nyo mga kabakyard? Tara at magkukwentuhan na po tayo. Like a Hellcat. So mga kabakyard, ito po yung una po sa ating listahan mga kabakyard. Ito po, itong hawak ko mga kabakyard. Pero bago lahat, disclaimer mga kabakyard, no animals were harmed in the making of this video. I'm just showing yung mga materyales na gagamitin lang po natin sa breeding season po. So ito mga kabakyard is Gilmore McLean po. Yan. So, ang nanay po nito is Gilmore, at yung pong tatay po nito, yung pong ating naka 3 times na McLean, yung breed na rin po natin dito sa backyard natin. So ito mga kabakyard, medyo makikita nyo mga kabakyard, medyo nagkaroon siya ng mga konting bangas-bangas kasi nga po may nakawala po dito sa ating manok. May nakaraang araw po nakawala po yung dome sa flying pen. So siya po yung nalapitan. Buti na lang po may nakaagap po dito na tropa dito sa kapitbahay. Agapan po nila. So nagpapasalamat po talaga ako sa mga tropa dito sa kabila. Shoutout sa inyo at naawat nyo. So hindi nagkaroon ng malalang damage po yung ating gagawing broodstag po. So ayan mga kabakyard ito mga kabakyard, so malaking manok, mataas, tapos bata pa siya mga kabakyard. So early bird po natin. So ganda ng bone structure nito. Although hindi siya bultong-bulto, kasi gusto ko talaga sa mga breed natin yung nakakapa natin yung pitcho. So ayaw ko talaga nung bilog na bilog yung katawan. Gusto ko may pitcho talaga. Yung lawit talaga pitcho. Yun mga kabakyard, maganda yung maganda yung stretch ng paa. Ayan. Sipit-sipitan po at saka yung silong mga kabakyard yan. Una sa listahan natin Gilmore McLean, pero ang cross din po nito sa mga Gilmores lang din po mga kabakyard. At saka dito po sa blacks po natin. So yan. So mga kabakyard, ito po yung next broodstag po natin. So ano po ito early bird local band po. So yan mga kabakyard. Ito yung mga kabakyard, hindi ko na muna po pinag-share sa mga buyers dahil gagamitin ko nga po bilang mga broodstag, kasi nga po halos naubos na po yung mga broodstag po na broodcock po natin dito, pati yung white gold nawala na rin po yun. So papakita ko rin naman po sa inyo, may nakapalit din naman po yun na maganda din. So itong bloodlines ito mga kabakyard, anak po ito ng natin ng mga kalawang line. So Gilmore Gold po yung may anak po dito. So ayan mga kabakyard. Ito mga kabakyard, bulto naman to. Yung katawan niya hindi maigsi, hindi mahabang mahaba. So parang gitnaan ba siya? Pero maayos na manok, maganda rin po yung silong, mahaba din po yung binti at sipit-sipitan syempre mga kabakyard. So indication yun ng mga madidiin po talagang magsipalo. So ito mga kabakyard, maganda rin po itong
ito po, mga pangkocross ko po sa mga pula po natin at saka sa ano po, sa mga pwede rin po ito sa white gold para po maging dominanting gold pa rin po yung lalabas kasi ang nanay po nito is gold. So pag ikinross ko to sa white gold, gold po ang ilalabas niyan mga kabakayard. Yan o. So, alok mga kabakayard. Pogi yan o. Oh. Ito naman mga kabakayard yung next sa ating listahan. Ito po yung sinasabi ko sa inyong anak na po nung ating one eye na broodcock na white gold. Yung pong nadisgrasya nung after nung bagyo. So sabi ko sa inyo mga kabakayard, kung may nawala, may babalik, may papalit na mas higit pa dun sa nawala. So ito na yung sinasabi ko mga kabakayard. Solid body mga kabakayard, ang ganda po ng katawan. Regular station po, hindi mataas, hindi mababa. So okay na po sa akin yung mga ganun eh. Ayoko po kasi nung sobrang haba ng binti. So mga regular station lang po sa akin, okay na po. Ito mga kabakayard is kalawang line din po. Ito po ang ating mga throwback white gold dyan. So ngayon mapaparami na natin sila ng gusto. Kasi nga po may mga gamit na po rin tayo mga hen na ganito. Ito siguro ang breed po nito mga kabakayard. Kung gusto ko talaga ng white gold ang maging lalabas talaga, sa white gold ko talaga yan ito, ibabangga. Pero pwede rin talaga to sa mga gold lang din po. Yan. Sa mga blacks po, hindi ko na po muna sila ipag-mating kasi nga black sa blacks muna ako. Tapos yung mga kalawang line, mga limited gold, mga throwback white gold po, yun po yung mga pagbabangga-banggay natin. So ito mga kabakayard, sipit-sipitan nito, maganda rin mga kabakayard, silong po. Sabi ko nga po sa inyo, hindi mahabang mahaba yung binti, hindi maigsi. Regular station mga kabakayard, katawan, bulto, pero tipo mo yung picture. Yun yung mga gusto ko talagang katawan. Haba ng katawan nito mga kabakayard. Oh. Yan oh. Take a look. Yan mga ating white gold. So solid. Ganda ng mga materialis natin ngayon mga kabakayard, na mga gagamitin natin ngayon. At syempre mga kabakayard, hindi mo mawala sa listahan natin ang ating mga kalawang line. So medyo malikot. Ang laki kasi nito mga kabakayard. Ito kalawang line natin. Ganda ng binti. Dirty fit po mga kabakayard yung binti nito. Tapos maganda yung binti na i-stretch. Silong. Sipit-sipitan. Talagang yun yung number 1 batayan ko rin sa pagkuha ng broodstag. Siyempre yung balikat, tapos kita nyo mga kabakayard. Oh. Yan oh. Pogi mga kabakayard. Oh. Pangitan, hindi ko pa tinanggal yung lambi niyan mga kabakayard. Oh. Tapos may puyo pa yan mga kabakayard, may puyo. Ayan oh. So ito mga kabakayard is ang bangga nito sa mga gold dyan mga kabakayard. Dominant natin ang ating mga kalawang line. So ito kagandahan nito, may mga puti-puti sa pakpak to eh. Malikot to, itong manok na to. Ito may buyers na rin sana. May buyer na rin sana ng white gold. Hindi ko lang po binigay. Kasi nga po, gusto ko talagang padamihin na sila. Gawin na muna silang mga materyales. So yan, hindi naman sila mga
mga two-way, okay na sa akin maging materials, two-way cross. So balik lang po ulit sa mga ano nila, sa mga kalahi nila. So yung gano'n lang po tayo mag-cross mga kabakid. Ito ang ating kalawang line. Yan. Tikot talaga. At syempre mga kabakid, hindi pa pwedeng mawala sa listahan ng ating multiple na kalawang line po ang ating si Limited Gold kalawang line. So multiple siya mga kabakid ko. Ito yung ano ng pakpak, yung balda. So mga kabakid, talagang ito kasi kaya gusto ko siyang laging ginagamit mga kabakid. Napakasipag po niyang umasawa. So, kumbaga tag dito. Yung kahit magsalang ka ng maraming inahin dito, lahat maasawahan niya, mabibigyan niya ng mga similya. So, hindi ko na yung karakteristik nito mga kabakard, yung katangian ng manok na to, dahil may napatunayan na to mga kabakard. So, ayan. Talagang ito, bangga lang po sa mga kapwa niya gold. Yan mga kabakard. And that's it po mga kabakerd. Hindi ko na po muna mapapakita sa inyo isa-isa yung mga hen at saka yung mga pullets po natin na i-breed. So kasi marami po talaga sila. Baka lahat sila i-breed ko yung baka mga 20 na inahin po ang gagamitin natin yung early bird. At tawag dito? Kailangan ko po na maparami po early birds po natin. Tapos kahit siguro ang susunod na nun mga kabakerd konting local at national po yun sa Tapos may mga lumalaki na rin naman po dito mga off season na mga kabakerd, off season na mga kalawang line. So pwede ko rin pong pasilip po sa inyo ng saglitan lang po. Ito mga kabakerd, yung mga kalawang line natin. So yan, madami po ngayon dito ng lalaki mga kabakerd na gold. So yan mga kabakerd, makita nyo. So 20 po yung mga sisiw na yan. So parang kita ko talaga dyan 11 to 12 po yung lalaki. So, dito po sa batch na to, sa mga off season, dito lang po pala tayo makakabawi. At dito po pala tayo makakapagpalabas ng maraming gold. So yan mga kabakerd, yan. 4 na inahing gold po kasi yung 5 inahing gold yung ginamit natin dyan mga kabakerd. So meron din naman pong anak po dyan yung Gilmore at saka yung 5K sweater po. Yan. Yan mga kabakerd. At yun mga kabakerd, napasilip ko na ng mga bilisan sa inyo yung mga off season natin. So yung mga inahin hindi ko na lang po muna mapapasilip dahil marami po kasi sila. So medyo mainit na po kasi. Tirik na po yung araw. So medyo tapos na rin naman tayo magpakain dito, magwalis. Lahat yung ginagawa natin araw-araw tapos na po. So nakapag-vlog na po tayo ngayong araw na to. So hanggang dito na lang mga kabakerd. Kita-kits po tayo sa next episode ng ating One Bakerd. At ang laging sinasabi ng mga kabakerd, always be happy.